Gabi na, pero hindi pa rin umuuwi ang kanyang abuela. Sinabi ng kanyang tatay na pwede nilang sunduin si Lola Hilda, kaya lumabas silang mag-ama habang sukbit sa kanilang mga bewang ang kani-kaniyang itak. Mas mainam na handa, anak, alam mo na, sa taglay na panlilin lang ni Lolo Boris, ay alam kong magagawa kanyang saktan. Kung ganyang kagaya ng sinabi mo, kinain niya nga ang sarili niyang apo, ikaw pa kaya? Wika nito na ikinatango naman ni Elmer. Ikinwento niya kasi sa ama ang nasaksihan nila ni Sheila sa sementeryo. Hindi ito nagustuhan ng kanyang tatay. Ayon pa rito, may mga pamahiin ang matatandang lokal sa kanila noon na ang mga namamatay na kaanak ay kinakain. Nang sa gayon, hindi ito mawala sa kanilang pagkatao. Ang mga kakayahan ng namayapa ay lilipat sa katawan ng kumain ng kanilang mga parte ng katawan. Ang taglay na talento, katalinuhan at kung ano pang kakayahang meron ito. Pero grabe naman si Lolo Boris, tay. Apo niya iyon eh. Siya dapat ang unang magtatanggol sa apo niya. Hindi yung pangungunahan niya pa ang pagsugat sa kanyang apo. Gayong halos hindi niya na nga ito inaalagaan. Katwiran pa ng binata. Nagkibit balikat na lang ang kanyang ama bilang sagot. Naglalakad sila, dala lamang ang sulo nang makarinig ng angil mula sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Napalunok si Elmer. Sinabayan iyon ng huni ng kilala nilang tunog. Ito ang angil ng mga aswang. Base sa obserbasyon ng binata, nasa malapit lang ito dahil mukhang malayo ang boses. Parte ng kanilang panlilin lang para makapambiktima sila ng walang kahirap-hirap. Saglit silang huminto at nakiramdam. Narinig mo ba yun, tay? Tanong niya sa kanyang ama na kasabay lamang niya sa paglalakad. Tumango ang lalaki at tumingala sa ibabaw nila. Para kasing hindi lang isa o dalawang huni ang kanyang narinig. Sana lang talaga, alaga lang ng aswang ang narinig natin. Hindi yung marami sila. Wika ng kanyang ama na ikinatango niya na lamang. Wala namang problema ang pagtunog ng mga alagad ng aswang dahil kaya pa nila itong takasan, maliban na lang sa mga tunay na aswang na alam nilang nakahanda ng sumalakay ng biglaan sa kanilang harapan para mabiktima na sila ng walang kahirap-hirap. Kung sakaling aswang talaga yan, tay, hindi ako mangingiming gamitin sa kanila ang itak na ito para pugutan sila ng ulo. Wika ni Elmer na ikinatango naman ang kanyang ama. Ibig sabihin, nakahanda rin pala itong lumaban. Muli silang naglakad at pinag-usapan ng mga bagay-bagay. Nakakailang hakbang pa lang sila nang makarinig sila uli ng huni na labis nilang ikinabahala. Hindi na siya pumayag na basta na lang itong baliwalain. Kaya huminto silang muli ng kanyang ama sa ikalawang pagkakataon at nakiramdam. Magkatalikod silang dalawa dahil sabi ng kanyang ama kung ano ang makikita nila sa harapan ay nasa likod ang tunay na lagim nito. Nakaumang na din ng mga oras na iyon ang kanilang mga itak. Kaya alam ni Elmer na magagawa nila ng tama ang pag-aabang nang hindi sila masasaktan. Kaso lang, iba ang nangyari. Mula sa ibabaw nila, sa bandang uluhan, may bumabang mahabang dila. Mamasa-masa pa ito at pumapatak mula doon ang masagana at malapot na laway. Nakita ni Elmer kung papaano gumalaw ang dila, na animoy may buhay, at pinuluputan ang tatay niya sa leeg na hindi naman kaagad nakagalaw. Gimbal na gimbal ang binata sa kanyang nasasaksihan. Hindi siya makapaniwala na mapapagalaw ng aswang ang dila nito nang walang kahirap-hirap. Nanlaban ang kanyang ama.
Nagkagulo sila sa gitna ng daan, pero nakapagtatakang kahit nagsisigawan na sila, ay wala man lang malalapit na kababayan ang nakarinig sa kanilang nilikhang ingay. Kahit ba nasa malapit lang ang ilan nilang mga kapitbahay, imposibleng hindi sila marinig sa lakas ng kanilang mga palahaw. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng dalawa habang nanlalaban sa dila na basta na lang lumitaw sa kanilang harapan. Kilala ko ang dila na ito. Kay Lolo Boris ito. Ano na ngayon, Lolo Boris? Tatay ko naman ang pagdidiskitahan mo. Kulang pa ba yung nilamon mo ang laman loob ng sarili mong apo? Nanggigigil niyang sigaw habang binabato ang lahat ng kaluskos na maririnig niya. Galit na galit si Elmer dahil pakiramdam niya ay para silang pinaglalaruan. Sumigaw siya ng malakas. Pinangalanan niyang muli ang aswang sa pag-asang titigilan sila nito na hindi naman kaagad nangyari. Maging siya sa pagkakataong iyon ay sinubukan din na puluputan. Kaya galit na tinaga niya ang aswang kahit hindi niya nakikita dahil makapal ang mga dahon sa ibabaw. Galit na hinila ni Elmer ang malapot na dila. Kahit labis siyang nandidiri, walang pagdadalawang isip na tinaga niya iyon gamit ang hawak na itak. Sa pagkakataong iyon, ang aswang naman ang pumalahaw. Nakarinig sila ng kampay ng pakpak pero wala naman silang nakikita sa ere. Tanging itim na anino lang ang namataan ng mag-ama na papalayo na sa kanilang kinatatayuan. Nagtakbuhan silang dalawa ng kanyang ama papunta sa kamali. Mabuti na lang, saktong binuksan ng kanyang Lola Hilda ang pinto dahil uuwi na pala sana ito. Kaso lang, natanaw niya ang dalawa na papalapit naman sa kubo. Lola, tulungan mo kami! Hinihingal na sigaw ni Elmer. Halos mapugto na kasi ang kanyang hininga sa bilis ng pagtakbo. Akala nga niya katapusan na nila. Mabuti na lang talaga at walang masamang nangyari sa kanila at hindi sila napuruhan ng aswang. Kung sakali man, tinitiyak niyang magkakamatayan talaga sila dahil hindi siya titigil hanggat hindi may paghihiganti ang kanyang ama kung may nangyari man dito. Naitanong ni Lola Hilda kung bakit sila hinihingal at takot na takot. Ikinuwento niya sa abuela ang mga nangyari. Hindi naman makapaniwala si Lola Hilda. Sabi nito, mas lalong lalaki ang gulo dahil nasaktan nila ang aswang. Lola, kung hindi kami nanlaban, malamang kami naman ang paglalamayan mo. Siguradong kami ang nasaktan. Reklamo ng binata na sinigundahan naman ng kanyang ama. Alam ko naman yun mga iho, pero siguradong mas lalaki ang galit sa inyo ng aswang. Wika nitong muli. Naguguluhang nilingon ni Elmer si Lola Hilda. Sinabi niya na sa ginang na ang aswang ang unang umatake sa kanila. Kailangan niyang ipaintindi rito na wala naman silang ginagawang masama dahil ang plano nga nila ay sundan lang ang abuela para sunduin. Siyempre, ipagtatanggol nila ang kanilang mga sarili. Kaya bakit lalaki pa ang gulo? Kung hindi nga naman sila inatake ng aswang ay hindi naman nila ito masasaktan. Problemadong nasapo ni Lola Hilda ang kanyang ulo. Sabi niya, kilala raw ba nila ang aswang na umatake sa kanila? Kung ito raw ba ay si Lolo Boris, malamang babalikan sila ng matanda. Pinigil ni Elmer ang inis na dahan-dahang bumabangon sa kanyang katauhan. Wala siyang kasalanan. Iyon ang paulit-ulit niyang sinasabi dahil iyon naman talaga ang totoo. Hindi masasaktan ang aswang kung hindi ito tumambang sa kanila. At kung talagang hindi sinaktan ni Lolo Boris ang kanyang yumaong kaibigan, ay hindi naman mas lalong sisiklab ang galit niya sa matanda. Ang mabuti pa, sa bahay na tayo mag-usap. May kailangan kayong malaman dahil alam kong mabibigla kayo sa sasabihin ko. Gusto ko lang na maghuminahon muna kayo. Wika ng abuela na sinang-ayunan naman kaagad ng dalawa.
Mabuti pa nga po, Nay, at ako'y pagod na pagod sa kakasigaw. Akala ko nga kanina mamamatay na kami. Komento ng tatay ni Elmer. Pagka-uwi sa bahay, nagulantang ang tatlo sa mga kalampag na narinig nila sa bubungan ng bahay. Galit na galit ang aswang habang pinipilit kalmutin ang yerong bubungan. Napatakip na nga si Elmer sa kanyang tenga dahil sa tinis ng tunog nito na tila ba nanunuot sa ilalim ng kanyang utak. Walang hiyang aswang ito. Talagang sinundan pa tayo sa bahay para lang takutin. Gigil na wika ni Elmer. Sinubukan naman niyang sundan ang ingay na nililikha ng aswang. At nalaman niyang paikot-ikot lang ito sa bubungan. Sinusubukan silang lituhin sa kanilang ginagawa. Nagtinginan sila Lola Hilda at tatay niya, parehong nakikiramdam. Gusto nang magtago ni Elmer sa kaubusan ng kanyang pasensya, pero pinigilan siya ng kanyang lola. Sabi ng matanda, wala naman daw ibang pwedeng gumawa nito sa kanila kundi si Lolo Boris. Malamang galit sa kanya ang matanda. Sininghalan din naman ni Lola Hilda ang aswang. Nagulat ang mag-ama dahil hindi man lang ito natakot na pangalanan ang nasabing nilalang. Nahinto lang ang aswang sa pagiging bayolente nang isigaw ni Lola Hilda ang pangalan ni Lolo Boris. Itigil mo na ang kaibangan mo, Boris! Walang patutunguhan ang paghihiganti mo sa maling tao! Singhal ng matanda, na labis nilang pagkabigla. Nagsalita rin sa itaas ang aswang. Wala daw siyang ibang kailangan kundi ang kumulam sa kanyang apo. At kagaya ng nangyari kay Homer, ihahatid niya din ito sa kabilang buhay. Nagpakatanggi-tanggi si Elmer sa kanyang mga paratang. Totoo naman kasi na hindi niya talaga sinaktan si Homer. Saka bakit niya naman iyon gagawin? Matalik niyang kaibigan ang lalaki. Nagsalubong ang kanyang mga kilay at kumunot ang noo sa mga pinagsasabi ng matandang aswang. Hindi niya iyon nagustuhan. Sa labis niyang galit, hindi na siya nakapagpigil at agad kinuha ang asin na nasa lamesa. Walang pakundangan niyang isinaboy ang asin sa bubungan at nakita niya nang tamaan ang mukha ni Lolo Boris na kasalukuyang nakadungaw pa ibaba. Sumusobra ka na talaga sa pambibintang mo. Wala ka namang ebidensya. Hayop ka. Akala mo ba, igagalang pa kita pagkatapos ng ginawa mo? Halos sirain mo na ang buhay ko dahil sa kawalang hiyaan mo. Nanginginig niyang asik sa aswang. Apo, tumahimik ka na. Lolo pa din siya ng kaibigan mo. Wika naman sa kanya ni Lola Hilda. Galit na itinapon niya ang itak at lumagapak ito sa sahig. Hindi niya ako itinuturing na ganoon, Lola. Ang tingin niya sa akin ay isang masamang tao. Nilalagay niya ako sa alanganin dahil masama talaga siyang tao. Agil ni Elmer at inalala ang pagkakataon na halos palayasin siya ni Lolo Boris sa bahay nito noong mga sandaling gusto niyang alagaan ang kanyang kaibigan. Kailangan muna nating ipaalam sa kanya kung bakit namatay ang kanyang apo at ipaliwanag na wala kang kasalanan rito. Wikang muli ng kanyang abuela. Nagpapadyak na nga si Elmer sa labis na galit. Gustong gusto niyang kuyumusin ang mukha ng aswang kung nasa harapan niya lang ito. Kaso mautak ang nilalang na natili lang ito sa bubungan. Nang marinig nito ang sinabi ni Lola Hilda, nasira ang pananahimik nito. Ganoon na lang ang kanyang atungal. Imbis na naging maayos sana siya habang nag-uusap ang maglola, nanumbalik iyon sa pagiging bayolente. Inaalog na ang bahay at umaalulong na para bang isang mabangis na hayo. Gumagawa lang kayo ng kwento para patawarin ko kayo! Alam kong kayo ang pumatay sa apo ko! Kinulam niyo siya! Mga hayop kayo! Papatayin ko kayo! Gigil na gigil itong wika at habang nagwawala ay halos mayupi din ng matanda ang kanilang yerong bubungan. Napasigaw na nga si Lola Hilda. Galit na pinagalitang muli si Lolo Boris.
Ang tatay naman ni Elmer, kinuha ang kanyang sibat na yari sa bagakay na kawayan at sinubukang tusukin si Lolo Boris na hindi naman tinamaan. Naubos na nga ng tuluyan ang kanyang pasensya. Hinamon niya na si Lolo Boris ng sagupaan sa labas. Pero hindi rin tumigil si Elmer sa pagsaboy ng asin doon sa aswang. Hanggang sa kalaunan ay bigla na lang iyong nawala. Sinubukang lumabas ni Mang Elmer sa bakuran pero wala na roon si Lolo Boris. "Tinamaan yata natin siya, tay. Napuruhan mo ba?" Wika ni Elmer, ngunit umiling ang kanyang ama. "Huwag kang pakakasiguro, anak. Hindi mo alam kung ano talaga ang totoo. Malay natin saglit lang siyang nawala. Pero babalikan niya rin tayo." Wika niya na ikinatahimik ng binata. Sinubukan pa nilang maghintay pero wala na talaga ito sa bubungan at hindi na nagparamdam pa. Kaya naman, napahinto na rin ang pagiging alerto ng mag-anak. Nagpasya na din silang magpahinga. Kinaumagahan, katatapos lang nila ng tatay niya na magkape, ay nagpaalam ito sa Lola Hilda niya na may gagawin muna malapit sa bahay ni na Lolo Boris. Hindi siya mapagbibintangan na minamatyagan ang matanda dahil may tindahan din naman sa bandang iyon. Hindi mapakali si Elmer kaya sinadya niyang sumama. Kailangan niyang makasiguro na hindi sasaktan ni Lolo Boris ang tatay Edgar niya. Pagdating sa may tindahan, tinanaw nila ang tahanan ng matanda. Bukas ang bintana at nakatanaw ang matanda sa kinaroroonan nila. Kay sama ng pagtitig nito sa kanila. Malamang dahil namamaga ang kanyang muka at hindi malang maibuka ang mga labi. Gustuhin man nilang lumapit, hindi naman nila magawa. "Tay, mukhang grabe ang ginawa natin sa kanya kagabi ah. Kita mo oh, para siyang natalo sa wrestling." Untag ni Elmer sa kanyang ama. Umiling ang kanyang tatay at sinabing hinaan lang ang boses dahil kayang-kaya sila nitong marinig sa kanilang kinaroroonan. Baka mamaya magkaroon pa sila ng problema sa oras na sadyain nilang kausapin ang matanda. Napakarami nitong atraso na nagawa sa pamilya niya sa maikling panahon. Kaya naman ginusto niyang gumanti. Sinabi niya sa kanyang tatay Edgar na sugurin na nila si Lolo Boris para may advantage sila dahil umaga. Pero umiling naman ang lalaki. Sabi ng tatay niya, wala silang dapat ipag-alala dahil hindi ipagkakalat ni Lolo Boris ang tungkol sa ginawa nilang pag-atake sa kanya. Siguradong takot din daw ito na malaman ng mga tao ang tungkol sa lihim niyang pagkatao. Umatras si Elmer at sumunod na sa kanyang ama. Hihintay na lang nila kung ano ba ang gagawin nitong hakbang sa susunod. Hahayaan nila itong mauna na maghanap ng gulo para may rason sila na gumanti. "Pabayaan na muna natin si Lolo Boris, anak. Sa tingin ko, pinag-iisipan niya ang mga sinabi natin kagabi. Sana lang talaga makaintindi na siya. At ayoko nang ulitin pa ang pagpapaliwanag. Nakakapagod ang ganoon eh." Wika nito na ikinatango niya naman. Nagpasya na nga silang umalis at hindi nilang pinansin ang matatalim na pagtitig sa kanila ng matanda. Pagka-uwi na mag-ama sa bahay, kinausap na sila ni Lola Hilda. Sabi nito, walang ibang masisisi sa nangyari kay Homer, kundi siya din mismo. Nagtaka si Elmer na napatingin sa kanyang lola. Kaya sinuplayan niya kaagad ang binata ng mga detalye. Sabi pa ng ginang, nag-aaral si Homer kung papaano mangulam. Kaso lang may mali sa ginawa nito. Imbis na ibang tao ay ang sarili niya ang nakulam at hindi niya alam kung papaano patatanggalin ang pagkakabuhol ng pisi ng kanyang buhay. Ito ang isa sa pinakamalaking pagkakamali na nagawa ng binata. Hindi kinonsulta ni Homer ang ginawa niya sa matandang nagturo sa kanya. Bago iyon simulan, porket nasabi ni Lola Hilda ang mga pangunahing paraan, ay hindi na nito ipinaalam ang tungkol sa masamang balak.
Kaya naman, walang kamalay-malay ang binata na nagawa niya ang pamiminsalang iyon sa kanyang sarili mismo. Diyos ko, bakit pa nagawa yun ni Homer sa sarili niya? Mahinang tangis ni Elmer habang muling pinagluluksaan ang pagkawala ng matalik na kaibigan. Dahil nga namatay siya sa kulam, akala kaagad ni Lolo Boris na si Lola Hilda ang may gawa noon. Ito ang kailangan nilang ipaliwanag sa matanda para maiwasan na ang pagkakasakitan. Lalo at wala naman palang basihan na sila mismo ang dapat nitong pagbintangan. Totoong kinakatakutan ang matandang si Lolo Boris sa kanilang bayan, pero ayon kay Lola Hilda, patas na tao ang matandang si Boris. Hindi ito basta-basta nagpapadala sa bugso ng kanyang damdamin. Kailangan lang daw nilang ipaintindi rito ang lahat ng kanilang kailangan na sabihin nang sa gayon malaman ni Lolo Boris kung sino ba talaga ang tunay na may kasalanan. Sa ngayon kasi, nabubulagan lang ang matanda sa labis na sakit at pagkalungkot dahil sa pagkamatay ng kanyang apo. Kinagabihan, nagpasya sina Elmer at ang tatay Edgar niya na magpunta sa tahanan ng matanda. Naiwan si Lola Hilda sa bahay. Kaya naman, inabala ni Elmer ang kanyang sarili sa paghahanda sa kung anumang maaring mangyari. Nagbaon sila ni Tatay Edgar ng mga pangontra. Just in case lang naman na may pumalpak sa plano. Kaya kahit papaano, kampante ang binata. Pagdating nila sa bahay ni Lolo Boris, nagulat sila kasi naiwang bukas ang pintuan ng bahay. Sinubukan nilang pumasok. Namataan nila ang matanda na walang anumang lumundag papalabas ng bahay, pero mukhang papunta sa likurang bahagi ng bakuran. Sa tingin ni Elmer, nagbabago na naman ito ng anyo. Magtataka pa ba siya? Sa kanyang pagkatingala sa kalangitan, nakita niyang bilog na bilog ang buwan. Nang mga oras na iyon, ay halos sumabog ang dibdib niya sa kaba. Hindi niya alam kung ano ba ang mangyayari. Hindi siya mapakali at pakiramdam niya ay masisiraan siya ng bait sa kakalibot ng tingin sa paligid. Hindi niya nakikita kung may iba pa bang aswang sa paligid o mag-isa lang si Lolo Boris. Ang alam lang nila na iniikutan sila nito. Naghanda silang dalawa sa pag-atake. Nang makita nga nila na bumulusok si Lolo Boris pa ibaba, sinalo ni Elmer ang lahat ng bigat noon. Alam ng binata na malakas ang matanda kumpara sa kanila ng tatay niya dahil isa nga iyong aswang. Pero hindi naman siya papayag na basta na lang magpapatalo sa matandang iyon. Kailangan nilang ipagtanggol ang kanilang mga buhay. Tutal, hindi lang naman ito ang may kakayahan na manindigan sa tama, sila din naman. Nagpagulong-gulong silang dalawa ni Lolo Boris sa lupa. Si Tatay Edgar niya naman ay hindi niya napansin kung saan na napunta. Ang alam lang ni Elmer, nagtatakbo ito papasok sa loob ng bahay ni Lolo Boris. Pumasok doon at hindi pa lumalabas. Kaya ginawa niya ang lahat para malabanan ang matanda. Hindi na ito tungkol sa apo niya o sa pangbibintang niya sa kanila. Kailangan niya lang malaman ang buong katotohanan. Sinubukan niyang awatin si Lolo Boris pero inararo siya ng lalaki ng maraming kalmot. Galit na galit ito at nararamdaman iyon ni Elmer. Pero kailangan niya ding protektahan ang kanyang sarili. Tinulak niya ang matanda ng malakas at hinayaang bumalandra sa tarangkahan. Umungol si Lolo Boris. Pero hindi man lang nito ipinakita na nasaktan siya. Sa halip, bumangon itong muli at sinugod si Elmer. Sa totoo lang, dihado naman talaga sa laban si Elmer. Tao lang siya at isang aswang ang kapambuno. Napasigaw si Elmer nang maramdaman ang pagguhit ng kuko ng aswang sa kanyang balat. Halos papaiyak na nga siya sa sakit. Kaya naman, sinubukan niyang umiwas noong makitang muling bumuelo ang aswang ng pag-atake.
Nakipagtitigan siya kay Lolo Boris at nakita ang matinding kalungkutan sa mga mata nito at hindi siya makapaniwala na iiyak na ito sa mga sandaling iyon. Maya-maya pa nagsalita ang matanda. Ano raw ba ang kasalanan ng apo niya at kailangan itong patayin? Bakit hindi nalang sinabi ni Elmer na makipagsuntukan kay Homer kung talagang may atraso ang lalaki sa kanya? Natatawa, ngunit malungkot niyang itinanggi ang mga paratang ng matanda. Sinabi niya rito na kahit kailan, hindi niya magagawang saktan ang nag-iisa niyang kaibigan. Kung gusto nitong malaman ang dahilan at ang totoo kung bakit iyon nangyari, nakahanda naman siyang ipaliwanag ang lahat kung bibigyan lang ito ng pagkakataon. Sa awa ng Panginoon, nakinig sa kanya si Lolo Boris. Tumigil ito sa pag-atake at nakipagtitigan. Marahil kinaklaro kung nagsasabi ba si Elmer ng totoo o hindi. Tuluyan na itong umalis mula sa pagkakakumbabaw sa binata. Sumalampak ng upo sa lupa at sinabihan si Elmer na magsimula ng magsalita. Kasabay noon ay ang paglabas naman ni Mang Edgar mula sa loob ng bahay. Ipinakita ang munting kahon na hawak nito. Ipinaliwanag ni Mang Edgar ang dahilan kung bakit iyon nangyari kay Homer. Maging si Elmer ay hindi makapaniwala at pinagmasdan ang mga kagamitan na inilabas ni Mang Edgar sa kahon. May libreto, langis, mantika, manika at mga karayom. May mga larawan din. Sa pagkakataong iyon, nakialam na ang binata at dinampot ang isa sa mga larawan. Nakita niya ang itsura ng isang kilalang negosyante na kasalukuyang nakatira sa syudad. Nang makita yung lahat ni Lolo Boris, nahintuan siya na lumuluha. Niyakap ang mga kagamitan ng kanyang apo saka lumingon sa kanila. Aniya, mukhang nagkamali raw siya ng panghuhusga. Hindi niya raw dapat pinagbintangan agad si Elmer dahil wala palang ibang may kasalanan kundi si Homer lang din mismo. Malinaw na nagkamali si Homer sa paggamit ng kapangyarihang itim. Kaya wala itong kamalay-malay na ang sarili lamang nito ang nagamitan ng kulam. Hindi man lang alam ni Elmer na may ginagawa palang ganitong bagay ang kaibigan niya. Wala itong nabanggit na ganoon. Kaya naman, sa halip na husgahan si Lolo Boris, nakakaintinding tinapik na lamang niya ang balikat nito. Sa mga gamit na nakuha ni Mang Edgar, malinaw na kilala na nila kung sino ang tunay na kalaban. Ang lalaking negosyante na nasa litrato, na ayon pa kay Lolo Boris, ay dati niyang karibal sa puso ni Lola Hilda noong araw. Sa katunayan, ilang beses na daw silang nagtalo sa tuwing magkikita sa kahit saan. Tila ba hindi man lang nawawala ang galit na kanilang nadarama sa bawat isa. Sa halip, mas lumawig pa ang puot na nakatago sa kanilang puso. Gulat na gulat si Elmer sa kanyang nadiskubre. Buong akala niya talaga, tipikal na away lang ang namamagitan sa dalawa. Hindi nila alam na may kinalaman pala rito ang nakaraan ng mga matatanda. Kahit hanggang sa pag-uwi ay hindi siya kaagad nakamove on sa mga nangyari. Nalaman kasi nila na gustong kulamin ni Homer ang karibal ni Lolo Boris. Personal palang kaaway nito ang matanda dahil sa ilang beses nang pinariringgan ng mga masasamang salita. Nagpapasalamat na lang talaga sina Elmer at tinigilan na sila ni Lolo Boris. Ngayong alam na nito na hindi naman talaga sila ang tunay na kalaban. Kaso lang, labis silang nabigla nang malamang noong gabing iyon din ay sumugod si Lolo Boris sa bahay ng kanyang tunay na kaaway. Mabuti na lang talaga at may masasakyan pa sila kaya nagawa nilang sumunod. Pagkarating nila sa bahay ng negosyante, huli na ang lahat.
Natagpuan nila ang tahanan ng karibal ni Lolo Boris na napapalibutan na ng mga pulis. Sa may main door ng mismong tahanan, nakahandusay ang katawan ng isang matanda. Wakwak ang dibdib at nawawala ang mga laman loob. Malamang si Lolo Boris pa rin ang may kagagawan nito. Alam nilang hindi talaga ito titigil hanggat hindi nakakaganti. Wala na tayong magagawa kundi ipagdasal na lang ang kaluluwa ng lalaking yan na binawian ang buhay ni Lolo Boris mo. Mahirap pero kailangan tanggapin. Malungkot na wika pa ni Mang Edgar habang nakaakbay kay Elmer. Pagkatapos ng trahedyang iyon, hindi na nila nakita pa ang matandang si Lolo Boris ni hindi na nga ito umuwi sa bahay niya. Naging abandonado na lang iyon at walang sino man ang nakakaalam kung saan na siya nagpunta. Walang kung anumang kababalaghan sa pagkatao ng pinatay niyang karibal, kaya alam nila na ito ang isa sa pinakaiiwasan ni Lolo Boris kaya siya nagtatago. Walang sino man ang nag-aakalang si Homer na kaibigan niya ay isang napakahalagang tao sa isang aswang dahil apo pala ito ng pinakakinatatakutang aswang sa kanilang lugar. Ang tanging dasal lang ni Elmer, sana mabura na lahat ng hinanakit sa puso ng matanda para makamove on na rin ito. Pareho lang naman silang nawalan ng taong mahalaga sa buhay. May mga bagay lang talaga na hindi na nila kayang hulaan kung bakit kailangan mangyari. Ginusto ni Homer na iganti ang kanyang lolo, pero wala namang nangyari dahil ang buhay niya kaagad ang naging kapalit noon. Sana lang matahimik ang kaluluwa nito kung saan man ito naroroon. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.